Nababahala ngayon si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa overfishing o sobra-sobrang pangingisda. Ayon kasi sa Pangulo, bumaba ang produksyon ng isda dahil sa walang habas na panghuhuli. Batay sa pinakuling datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, bumaba sa 58 billion pesos ang halaga ng produksyon ng isda sa ikalawang quarter ng 2023. Mas mababa ito kumpara sa kaparehong quarter noong 2022 na umabot sa 68 billion pesos ang halaga ng produksyon. Sa datos naman mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, posibleng aabot lamang sa 61 metric tons ang produksyon ng isda sa quarter 3 at 4 ng 2023. Dahil dito, tututukan ng pamahalaan at papantayan ang mga pangisdaan. Pinaplano rin ng punong ehekutibo na magbaba ng fishing ban o pagbabawal sa pangingisda sa mga lugar na nagsisilbing breeding ground ng mga isda. Kasi kung minsan kailangan huwag uubusin yung isda para sa next season meron pa. Kaya yun ang mga tinitignan natin ngayon. At may mga lugar na hindi dapat gawing palaisdaan dahil ito nga ay para sa breeding, para dumami ang population ng mga isda. Kaya yun ang mga ating pinaplano. Sinang-ayunan naman ng Tugon Kabuhayan ang plano ng Pangulo na pagpapatupad ng fishing ban sa iba pang breeding grounds sa bansa. Sinabi ni Attorney Asis Perez, convenor ng Tugon Kabuhayan, marami pang mga lugar na maaring magpatupad nito. Ang tanong, meron bang lugar na pwede pang i-manage? Meron pa, marami pa. In fact, nakikita natin halimbawa yung ating fishery sa Zambales, meron kasi diyang lugar na nahuhulihan ng maliliit na isda, ang tawag tirong. Ang tingin namin yon dalagang bukid yon. Pwedeng tingnan din halimbawa yung Ticao Pass. Yung Ticao Pass kasi nasa Bicol, malaki yung fisheries catch natin doon, particularly yung ating mga sardinas. Walang close season doon, pero pwedeng pag-aralan ang close season sa Ticao Pass. Pwede rin halimbawa sa Leyte Gulf. Ang Leyte Gulf kasi dati maraming isda doon. Pero over the years, medyo bumaba yung doon, yung catch per unit effort natin. Kaya yun yung mga lugar, at least 3 areas na pwedeng pag-aralan kung maganda ba mag-implement ng close season. Kasi ito naman close season is always science-based initiative yan. Nasa 30% ang tinataas sa produksyon ng isda sa isang lugar tuwing nagpapatupad ng fishing ban. Karaniwang ipinatutupad kasi ito tuwing Nobyembre sa hilagang bahagi ng dagat ng Sulu, Palawan at ilang parte ng Visayan Sea. Sa Disyembre naman ay sisimula ng fishing ban sa silangang bahagi ng Sulu Sea, Basilan at Sibugay Bay. Samantala sa pulong balitaan araw ng Miyerkules, nanawagan ng ilang fish stakeholders sa pamahalaan na bilisan na ang pag-amyenda sa Fisheries Code of 1998. Paliwanag ni Edgar Lim, Vice President of Industrial Association of Zamboanga, na pinuproblema nila ang mahinang fish landing at delivery ng isdang tamban sa mga canning factories. Sa kanilang monitoring, karamihan ng mga isdang tamban ay nasa malalapit na shoreline kung saan bawal naman manghuli ang mga commercial fishing vessel. Ang sabi ng mga fishing boat captain, beyond 15 kilometers and far away, kunti lang ang nahuli nilang tamban. Kasi ngayon ang tamban nasa loob ng 15 kilometers municipal fishing. We are advocating na the commercial fishing and municipal fisher can actually coexist. Why? Kasi sa commercial fishing, dalawa lang naman ang commercially important species na hinuhuli ng commercial fishing. What is it? In Zamboanga, tamban lang ang huhulihin namin. In Palawan, galunggong lang ang huhulihin nila. So, the rest of the species, pwedeng hulihin yan ng mga municipal fishing. So, dapat ganun ang batas by species. Para naman kay Francisco Bombit Buencamino, Chairman ng Canned Sardines Association of the Philippines at Chairman din ng Tuna Canners Association of the Philippines, na taon-taon ay nasa 1.2 bilyong delata ng sardinas ang pangangailangan ng Pilipinas. Ngunit dahil sa kapos sa isdang tamban, ay maring maapektuhan ang supply nito sa merkado. Yung close fishing, nagpapadami. Nagpapadami yan. Ang problema, hindi nahuhuli. Dagdag naman ni Danilo Fausto, Presidente ng Philippine Chamber of Agriculture and Food Inc., malaking epekto ito kung hindi matutugunan ng pamahalaan. That pull down the performance of the agricultural fisheries sector and even our GDP.
Sa kabila nito, walang dapat dahilan na magtaas sa presyo ng isda, lalo na sa tilapia at bangus sa palengke. Git ni Norbert Singcuangco, lead convener ng Tugon Kabuhayan, stable ang farm gate price ng tilapia at bangus. Amazing nga with all the increases in cost, ang farm gate price ng tilapia at bangus are stable. Tilapia from Taal Lake is at 90 peso a kilo, bangus at from sea grown in Pangasinan, Zambales, Pariburgos stable at 140. Yung maraming flexibility, nandun yung tiyaga ng fish farmers. Hindi tayo nauubusan ng isda. There will be time na walang galunggong, there will be time na walang tambang, there will be time na walang samaral, but at every point in time, marami tayong isda. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Sina Torno, SMNI News.